Hey guys, good morning. Welcome back to our channel, The Eton Squad. My name is Addie. So for today's video are the latest travel rules ng mga Pinoy na uuwi ng Pilipinas bilang isang permanent resident or mga green card holders para sa buwan ng Enero 2024. Details coming right up. So sa mga kabayan nating uuwi ng Pilipinas, nakapag-upload na po tayo ng mga video. Kung kayo ay isang dual citizen na pauwi ng Pilipinas, naka-upload na po ang ating protocol para sa buwang ito. If you are a foreign national going to the Philippines this month, the travel update for this category has also been uploaded. And for former Filipinos or balikbayans, naka-upload na rin po ang inyong mga patakaran at travel rules kung kayo ay uuwi ng Pilipinas sa buwang ito. Please feel free to check the channel para sa mga latest travel updates sa inyong mga kategorya kung kayo ay uuwi ng Pilipinas. Sa videong ito, atin namang talakayin ang ating mga kababayang green card holder, mga permanent resident, or kung anumang term ang ginagamit ninyo bilang isang residente ng isang particular na bansa. Ito po ang inyong mga dapat ihanda at dapat dalhin kung kayo man ay uuwi ng Pilipinas or babiyahe ng Pilipinas para sa buwan ng Enero. Siyempre, ang pinakauna ang ating Philippine passport. As a resident or green card holder, naka-Philippine passport ka pa rin kasi you are still a Filipino citizen. Residente ka ng isang particular na bansa. Meaning, meron kang resident card or meron kang green card na pwede kang pabalik-balik Philippines to, for example, Amerika ba, Japan ba, or Canada ba. So, dapat valid ang ating mga pasaporte. Pero may rules ang Philippines when it comes to 6 months passport validity. Kasi kahit less than 6 months na lang yung pasaporte mo, for as long as Philippine passport siya, papapasukin ka. Pero para sa akin, maninervyos ako niyan. Kasi yung mindset ko talaga, whether Philippine passport ako or foreign passport, tinatatak ko talaga yung 6 months rule na dapat hindi umabot sa ganong sitwasyon yung pasaporte ko na kapag it's time to renew na talaga. So, para walang hassle, updated dapat ang ating pasaporte. Siyempre, ang ating mga plane ticket, required yun kasi hindi tayo pasasakayin kung wala tayong plane ticket. As a resident or green card holder, pwede kang mag-book ng one-way ticket kasi Philippine passport holder ka. So, pwede one-way, pero ang tandaan lang po natin, may kanya-kanyang regulasyon ang mga bansa kung ikaw ay isang residente. Meron silang limit na pwede kang mag-overseas. So, gaya sa US, 6 months ata ang allowed. Pwede naman siya up to 1 year, pero dapat mag-a-apply na ng re-entry permit kasi mauuwi kasi yan sa abandonment of your residency. So, mag-ingat po mga kabayan kong mga residente or mga green card holder. Kung nagbabala kayong maglagay sa Pilipinas ng medyo matagal, i-check po ang mga patakaran ng isang residente or isang green card holder sa mga bansa kung saan kayo kasalukuyang naninirahan kasi kada kategorya meron talaga yung iba't ibang rules at eto yung sa inyo. So alamin, lalong-lalo na kung yung tagal sa Pilipinas is matagalan talaga kasi may iba may mag-for good. Meron tayong kilala na isang green card holder from the US, umuwi ng Pilipinas, nag 2 years sa Pilipinas, nahihirapang bumalik ng US kasi nga may limit bilang isang green card holder ang iyong pagstay overseas. Hindi lang sa Pilipinas, kahit saang bansa ka pumunta kasi nga may role bilang isang residente. Kaya i-check po ng maigi ang patakarang yan kung kayo ay babiyahe. Siyempre, ang e-travel, andyan pa rin. Whether we like it or not, e-travel is here to stay. Kasi ito yung replacement ng mga paper-based form noon. So, kung noon, kapag umuwi ka ng Pilipinas, nag-fill out ka ng arrival card, ngayon wala na po yun. Sa e-travel na po, magrehistro
3 days prior to departure. So may 3 araw kang magrehistro, i-print ang QR code, or pwede mo siyang i-save sa iyong telepono. Ang e-travel, tandaan lang, is 100% free. Hindi nyo kailangang magbayad. Basta doon kayo nagrehistro sa legit website, and that is etravel.gov.ph. Kaya wag pong magpaloko sa mga scammer online na nag-offer ng e-travel QR code for some amount kasi hindi po yun legit. Libre po yun. Kung wala namang kakayahang magrehistro sa e-travel, pwede naman pong magpatulong sa inyong mga kakilala. Siyempre, ang pinaka-importante is yung permanent card ninyo or yung green card ninyo. Kasi kakailanganin yun, i-check yun. Lalong-lalo na kung kayo ay paalis kung saang bansa man kayo nakatira during your immigration process. Pagdating naman sa Pilipinas, mag-check pa rin yan sila. So, kailangan dala-dala nyo din ang inyong mga green card or inyong mga permanent or resident card kapag umuwi ng Pilipinas. Bilang isang residente or green card holder, kapag kasama nyo ang inyong mga foreign spouse or mga foreign kids, makaka-avail po sila ng 1-year balikbayan visa. Ito po ay balikbayan privilege ng pamilya ng isang Philippine citizen. Pwede din silang bumiyahe on a one-way ticket. Kung kasama mo ang iyong asawang foreigner pauwi ng Pilipinas, maaaring magdala ng marriage certificate, patunay na kayo ay kasal. Kung kasama naman ang mga bata, magdala po ng birth certificate. Ito palagi itong nagko-question sa channel ko, lalo na sa kategoryang ito, na may common law husband or may common law wife or common law partner. So, tinatanong kung makaka-avail ba ng balikbayan visa. Ang problema kasi dyan, ito, ang komplikasyon yan. Kasi sa balikbayan visa, para maka-avail ang inyong mga foreign spouse, kailangan may proof of marriage. As a common law wife or as a common law husband, wala pong mapapakitang proof na marriage certificate. So, kung kasama nyo ang inyong common law wife or common law husband, papasok ng Pilipinas, tourist lang yung mabibigay na visa sa kanila. Please check kasi ganun talaga ang patakaran ng isang balikbayan visa. So, tandaan lang po ang inyong mga ihahanda at gagamiting mga dokumento kapag ikaw ay uuwi ng Pilipinas ngayong buwan ng Enero 2024 bilang isang residente or green card holder. At doon naman sa mga kababayan nating under sa kategoryang ito, kung kayo man ay kakauwi lang sa Pilipinas, maaari nyo bang i-share ang inyong experience bilang isang permanent resident or green card holder na umuwi na Pilipinas? Ano-ano ba yung mga dokumento na hinanap sa inyo during check-in or during immigration process sa Pilipinas? Smooth ba? Hassle-free ba ang inyong process? May mga dokumento pa ba talaga silang hinihingi? Kung maaari nyong ibahagi, maraming salamat po sa impormasyong yan. So ito po ang ating latest travel updates patungong Pilipinas para sa mga residents or green card holder for January 2024. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay, tiwala at suporta sa aming channel, The Eton Squad. Kung kayo man po ay may mga katanungan, maaari lang pong mag-message sa aming Facebook page, same handle, The Eton Squad. At ipagpaumanhin niyo po kung hindi ako nakaka-reply agad-agad. Kasi sa sobrang dami ko pong nare-receive na message, gusto ko pong replyan lahat. Kaya gagawan po natin ang paraan yan para ma-replyan ko po ang inyong mga inquiry. Muli kabayan, maraming salamat. Mag-ingat po kayo sa biyahe, stay safe, stay healthy, and God bless everyone.